Maligayang pagdating sa Time Trek Exploring History, kung saan babalikan natin ang nakaraan upang tuklasin ang mga pangyayari, tao at ideya na humubog sa ating kasaysayan. Mula sinaunang kabiasnan hanggang sa makabagong revolusyon, susuriin natin ang mga kahangahangang kwento at mga aral na patuloy na may kahalagahan hanggang ngayon. Kung ikaw man ay mahilig sa kasaysayan o nais lamang matuto tungkol sa nakaraan, ang podcast na ito ay ang magiging gabay mo sa pagtuklas ng yaman ng kasaysayan ng Pilipinas. Ako si Althea, kasama si... Sean. Sama-sama nating lakbayin ang taon ng martial law. Thea, may alam ka ba sa mga nangyayari ng panahon ng martial law? Balita ako, mahirap Alamin daw muna- mga dinanas nila. Alamin muna natin kung ano ang martial law. Ang martial law sa Pilipinas ay ang panahon kung saan nilagay ni Pangulong Marcos ang bansa sa ilalim ng kanyang diktatorya. Ito ay nagsimula noong Setyembre 21, 1972 at natapos noong Enero 17, 1981. Sa ilalim ng martial law, maraming karapatan at kalayaan ang pinagkaitan at nilabag ng rehimen ng Marcos. Narito ang ating mga bisita na sina Giselle at Charles. Hi! Good day everyone. Ako nga pala si Giselle. Hey everyone, ako nga pala si Charles. Musta naman kayo guys? Mabuti naman. Eto, buti naman. Nagkaroon nga pala kami, mga grupo ko, ng pakikipanayam nitong mga nakaraang araw. Tungkol sa buhay sa ilalim ng martial law. Kayo, ano ba ang pumasok sa isip nyo kapag naririnig nyo yung martial law? Ako, para sa akin, kapag naririnig ko ang salitang martial law, ang unang pumapasok sa isip ko ay ang mga kwento ng aking mga lolo at lola. Hindi ko naman talaga naranasan yun, pero ang bigat ng mga kwento nila ang tumatak sa akin. May lungkot, takot, at pag-aalala, pero may pag-asa pa rin. Para sa akin, ang pumapasok sa aking isip pag naririnig ko yung salitang martial law, isa itong mahigpit na panahon noon na pwede siyang halintulad sa nangyaring epidemya sa nagdaang taon. Kung naman ito may handin tulad sa epidemya. Halintulad ko ito sa epidemya dahil parehas silang may paghigpit sa paglabas. Ayon ka ba na naapekto ang paraan sa pag-aaral ng mga umiral ang batas militar? Oo, sang-ayon ako na naapektuhan ang pag-aaral dahil naging mahigpit ang batas militar at may hangganan lamang ang kanilang paglabas. Talagang mahirap ang pag-aaral noong martial law, no? Dahil puro sundalo ang paligid at tinuturing na parang preso ang kapwa Pilipino. Meron kaming tanong dito at ito yon. Kung bibigyan ka ng pagkakataon, ano ang nais mong sabihin sa mga pinuno na nagpatupad ng martial law? Sabi ng isa sa mga na-interview namin, sana kung nagpatupad sila ng martial law, gawin nilang mas maayos na paraan. Kasi hindi yung ganon na ang papakinggan lang nila ay ang bawat sarili nila. Pero yung maliit na mamamayan, parang binabaliwala lang naman nila. Kaya masyadong magulo, nagkaroon ng karahasan kasi ang pinapakinggan lang nila ay ang mayayaman. Ano naman ang opinion nyo guys about sa sagot na ito? Tama naman siya, na kung may martial law man, dapat ay maayos at makatarungan ng pagpapatupad nito. Ang pagbaliwala sa karaniwang mamamayan at ang pagbibigay pa din lamang sa mayayaman ay tiyak na hahantong sa kaguluhan at karahasan. Ang isang maayos na pagpapatupad ng martial law ay dapat isaalang-alang ang kapakanan ng lahat, hindi lamang ng iilan. Ano naman ang masasabi mo sa mga naging karanasan ng mga tao noong martial law? Mga karanasan ng mga tao noong martial law ay puno ng iba't ibang emosyon at pangyayari. May mga nagkaroon ng takot dahil sa pangamba sa mga sundalo at sa posibilidad na maaresto o mawala ng bigla. Base sa mga sinabi na interview, masasabi kong napakahirap ng dinanas nila, lalo na at mga estudyante pa lamang sila nang ipinatupad ang paghihigpit. May mga nakaranas din ng paghihirap dahil sa pagkawala ng trabaho, pagtaas ng presyo ng mga bilihin at kawalan ng kalayaan. Hirap rin ang kanilang dinanas noon dahil nagkaroon ng karahasan at masyado magulo noong panahon nila. Din ako, buti na lang kwento na lang naabutan natin. Hirap nga ito rin ang dinanas nila, Thea, no? Salamat nga pala, Charles, sa Giselle. Hanggang sa muli guys, thank you! Bye! Matsa!